Yari! Madami pa naman yatang ano, madami pa naman yatang mga DDS ang iniidolo si Andrew E. Malamang ang gawin niyan, cancel Andrew E. Di ba Pepe Malonzo? Oh, cancel Andrew E. Ganyan ang gagawin niya mga yan. No? Ayaw na namin kay Andrew E. Kasi bakit to, mga bossing? Si Andrew E. namataan po, nagpe-perform saan? Sa bagong Pilipinas Alyansa, mga kababayan. Ayan nga, oh, pinost ng 31 million movements is with Alyansa para sa bagong Pilipinas. Si Andrew E. is for Alyansa para sa bagong Pilipinas. Yari, nagising. Ano po? Kasi kung hindi ho ako nagkakamali, mga kababayan, si Andrew Iho, mga bossing, kumbaga, parang kaibigan turing, talagang kaibigan ni BP Sara, mga boss. Di ba? Talagang matalik na kaibigan ng ating Vice Presidente. Pero kung eto, nagising, matalik pang kaibigan, ha? Bakit yung mga DDS hanggang ngayon tulog pa din? Di ba, mga bossing? Siguro na-realize ng isang Andrew E. Ako, yung mga ginagawa ng dati kong sinusuportahan, yung ginagawa ng mga kaibigan ko, puros na lang paninira sa gobyerno. Panay na lang pagbibintang sa gobyerno. Tapos hahanapan natin ng mga katibayan o katunayan o ebidensya, wala namang ipapakita. O ayan, mga boss, sumuporta sa gobyerno, mga boss. Di ho ba? Alam niyo ho, hindi naman mahirap sumuporta sa gobyerno. Bakit to? Lahat ng ginagawa ng ating gobyerno at lahat ng ipinagmamalaki ng ating gobyerno sa pangunguna ng Pangulong Bongbong Marcos, lahat ho may ebidensya. Ano? Lahat po may mga patunay. Hindi kagaya nung pinapaniwalaan yung kampo dyan na lahat ng kanilang sinasabi ay puros ho paninira lang, mga bossing. Hanapan mo ng ebidensya nga, ika nga, walang mga maipakita ho, mga boss. Oh. 'Di ba? Ganun kasimple. Ganun kasimple kung paano ka mamili doon sa dalawa. O, di ho ba? Tapos ngayon, yung mga sinusuportahan nila o yung mga kaalyado nila, mga nagtatago ho. Di ho ba? Siguro, yung isang Andrew nako, ako pa naman, kumbaga, icon na po ito mga bossing. Ang isang Andrew tumatak na sa bansang Pilipinas. At kasama na po yan sa history. Di ba? Nagising. Ay, nako. Isa ako sa icon ng mga Pilipino. Tapos ngayon, kakampi ako doon lang sa mga panira-panira lang. Doon lang sa mga sasabihin, bangag ang Pangulo, wala namang ebidensya. O ayan, napunta ho, mga boss. Ito ang totoo na masakit pa sa breakup, mga boss. Kaibigan mo, di mo na kaibigan. Hindi, joke lang. Malay mo naman, hiwalay yung politika sa kanilang dalawa. Di ba? Kaibigan mo! Hindi na ngayon! Bakit? Ba't nasabi ni Mark Ramos na malamang hindi na kaibigan to? Nagtatanim mo kasi ng mga galit yan. Nagtatanim ng sama ng loob. Yung mga Duterte. Kapag ka nakita nila, putra gusto si Andrew kaibigan pa naman natin. Ngayon, hindi na. Di ba nga sabi nila, baka ang akala nyo, yung mga pagsuporta nyo, diyan, o yung pagpapa-impeach nyo sa Vice Presidente, walang yan, walang balik yan. Di ba? O, pagka pinakinggan nating maigi yun, ano ang ibig sabihin nun, mga boss? Rest back. Pero, mukha namang haharapin ng buong katapangan ni Andrew iyan Sabi ni Patrick Joaquin, si Jimmy Bondoc na lang kakanta sa DDS. Di ba? Sabi ni Pepe Malonzo, naku, baka i-cancel culture si Andrew hindi po. Tingnan nyo naman yung dumalo doon, ang daming tao, ang daming nakasuporta ho, mga kababayan. Sa kanila lang naman yung mga rally-rally nila ang nilalangaw. Naalala nyo,
mga boss, nung panahon na Uniteam pa, nako, talagang kikilabutan ka kapag ka yung kinakanta na yung bagong lipunan. O, di ba? Pag kinakanta yung bagong lipunan, kinikilabutan ako nun. Ang unang attend ko na rally dati is, saan ba nauna? Marikina ba or yung sa Quezon City? Basta nakita ko parehas, ang daming tao, no? Tapos habang kinakanta na may bagong bukas, o et cetera, nakalimutan ko na yung lyrics. Kikilabutan ka ho talaga, mga kababayan. Kaya lang, wala eh. Nagmamadali ho sila eh. No? Nagmamadali silang agawin ng pwesto sa ating Pangulo eh. Oh, gustong-gusto nilang mapabagsak ang ating gobyerno. Kaya po, yan yung napapalaho nila, mga kababayan. O, di ba? Eh sabi nung iba, sabi ni Chi, Mark, bakit hindi mga magmamadali yan? Eh nabubuko yung kanilang mga kabulastugan nung dating administrasyon. Kaya talagang magmamadali na pabagsakin ang gobyerno upang sa ganon, masabi nila, stop! Di ba? Parang si Kibuloy. Makapag-stop pa kaya si Kibuloy? Masabi na, stop na lahat ng mga investigasyon na to. Kami na ang namumuno. O, yun lang naman ho ang nakikita kong dahilan kung bakit sila hindi mapakali doon sa posisyon, mga boss. O, di ba? Sabi ni Chloe Ann Laurio, tatakbo pa yan, lagay na yan. Baka nga nasa impyerno na yan sa taon na yun. Sabi ni Chloe Ann Laurio. Mamaya pag-usapan natin yung sinasabi nilang dating Pangulo tatakbo sa 2028. Dito muna tayo. Mas exciting pag-usapan kasi ito. Asan ba yun? O eto. Ano po? Eto. Mas magandang pag-usapan natin ito, mga kababayan eh. Table 1, 2025 election senatorial preferences. As of January 25 to 31. So fresh ito ha. No? Talagang ito parang parang gulay na fresh na fresh o parang mga bulaklak na ibibigay nyo sa inyong mga jowa sa January 14 kapag kayo nagbigay ng lantang bulaklak sa jowa nyo. Nako, ibe-break kayo nyon. Hindi kayo bibigyan ng paputok nun sa Valentine's Day. Kaya kailangan ang ibigay nyo fresh. Kagaya nitong survey na to, fresh na fresh. Sino ba ang pasok sa top 12, mga boss? No? Sa top 12, sino-sino ang mga pasok? Malamang yung Buloyski nila.